Sa isang mundo kung saan ang pag-ibig ay laging may kasamang panganib, may dalawang taong hindi inaasahang pagtatagpuin ng tadhana. Siya, isang cold, perfectionist CEO, na hindi marunong ngumiti. At siya, isang ordinaryong babae na biglang napilitang pumasok sa isang kontratang magbabago sa buong buhay niya. Ito ang kwento ng Time to Fall in Love, isang drama na puno ng kilig, tension, at mga sandaling magpapatibok ng puso. Samahan mo ako habang binabalikan natin ang mga eksenang nagpaikot sa kanilang mundo at nagpatunay na minsan, ang pag-ibig dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. Nagsisimula ang kwento kay Yancy, isang magandang influencer na ginugugol ang bahagi ng kanyang araw sa live streaming habang sinusubukan ang mga produktong pampaganda. Nang umagang iyon, nagmamadali siyang lumabas ng bahay upang dumalo sa isang job interview. Sa daan, nakasalubong niya si Saichin, isang gwapong milyonaryo at pinuno ng isang kumpanya ng kosmetiko, na biglang huminto at humadlang sa kanya dahil papatawid na siya sa kalsada nang hindi napapansin na may mabilis na paparating na sasakyan. Ilang minuto matapos noon, dumating siya sa kanyang kumpanya, kung saan nakikipagtulungan siya sa kanyang matalik na kaibigan, na nagsasabi sa kanya na maraming magagandang babae ang nag-apply para sa posisyon bilang kanyang kasintahan. Tama ang narinig mo. At hulaan mo kung sino ang nagpapakita para sa posisyon. Ang ating bida. Habang pataas siya sa opisina, isa sa mga aplikante ang gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Tumayo siya at ipinakita ang kanyang magandang katawan, sinusubukang patunayan kay Saichin na siya ay kunin ito. Ipinilit niyang tingnan niya ang kanyang dibdib, ngunit tiningnan niya ang init na tumataas sa loob niya at inutusan ang kanyang bodyguard na itaboy siya palabas ng opisina. Pagkatapos, dumating ang ating bida at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, pareho silang namangha. Kahit na mukhang hindi siya ang pinakamahusay na babae, tiyak may nakita siyang natatanging bagay sa kanya dahil agad niya siyang inupahan upang maging kanyang kasintahan 24/7. Isang alok na hindi talaga gusto ng babae. Kaya nagpa siya siyang umalis. At na para bang hindi pa iyon sapat, gabing iyon, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagtagpo sila sa isang paradahan kung saan nadapa siya at napahawak sa kanya, na parehong nagdulot sa kanila na mahulog sa lupa. At nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang marahas na halik na naghalo ng damdaming pagkasuklam at pagnanasa sa kanilang loob. Sa gitna ng lahat ng ito, naabutan sila ng security camera. At dahil sa pagkasuklam, humihiwalay siya sa kanya, iniisip na isa siyang baliw na tagahanga. Bilang tugon, pinunasan niya ang halik mula sa kanyang labi at sinabi, mas malas ang lasa mo kaysa sa isang ahas. Isa kang malala pa sa lason. Puno ng galit ang kanilang relasyon. Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Yancy sa kanyang kaibigan na kailangan niya agad na makahanap ng trabaho para mabayaran ang operasyon ng kanyang ina. Biglang, sa sandaling iyon, isang babae ang nagpapanggap na siya ay nabundol ng isang driver, ngunit sa kabutihang palad, napagtanto ng ating pangunahing tauhan na isang patibong ito, nirecord siya, at tinawag siyang sinungaling. Agad noon, ang driver at isang mabait na matandang babae na nasa loob ng kotse ay nagpapasalamat sa kanya sa pagtatanggol sa kanila. Ngunit sa aming pagkagulat, ang mga babaeng ito pala ay ang tiyahin at lola ni Sain. At noong gabing iyon, tinitingnan nila ang larawan ng kanilang apo na lalaki at ng babaeng iyon na naghalikan sa parking lot. Sa kasamaang palad, sa parehong gabing iyon, nagkaroon ng bahagyang atake sa puso ang lola, at sinamantala niya ang pagkakataon upang hilingin sa kanyang apo na manatili kay Jane, isang bagay na siyempre hindi niya matutulan. Kaya, kinabukasan, kinontak niya ang babae. Ngunit aksidente niyang natawagan ang kambal na kapatid ni Jancy, isang prinsipyadong babae na nangangailangan ng pera para sa emergency surgery at para bayaran ang ilang mga gangsters na naghahanap sa kanya. Kaya, agad dinanggap ng batang babae ang trabaho, ngunit hiniling niya sa kanyang kambal na babae na magpanggap bilang siya, upang makuha ang pera at mababayaran ang operasyon ng kanyang mukha. Kaya, ang ating pangunahing tauhan ay wala nang ibang magagawa kundi tanggapin ito. Nang gabing iyon, pumunta si Yancy sa bahay ni Saitin upang talakayin ang mga termino. Ang katotohanan ay ang pagtatrabaho para sa kanya ay hindi lang pagpapanggap bilang kanyang kasintahan. Kailangan din nilang magmukhang mag-asawa. At para doon, kailangan niyang lumipat sa mansion. Lahat ito ay para lamang sa layunin na pasayahin ang lola. At gaya ng inaasahan, hindi ganap na kumpiyansa ang ating pangunahing tauhan sa trabaho. Ngunit sinabi sa kanya na sa pamamagitan ng pagpirma sa kontrata, siya ay pagmamay-ari na niya. At ibinunyag niya na paminsan-minsan sa gabi, ay naglalakad siya habang natutulog at nauwi sa paghalik sa mga babae gamit ng dila. Natakot, siya ay nagtungo sa kalsada, tumatakas mula sa lalaki. Gayunpaman, sa daan, bumangga ang isang kotse sa taksi na sakay niya, dahilan para siya ay dalhin sa AR. Pagdating doon, nagising siya sa tabi ng lalaki na sanhi ng aksidente. Labis itong nag-aalala sa kanya at nangako pa nga na babayaran ang kanyang mga bayarin sa ospital. Sa sandaling iyon, dumating si Saichen at sinubukang kunin ang kanyang asawa, na bahagyang nakainis kay Bua. At sa daan pa uwi, sinabi ni Saichen kay Yancy na hindi siya dapat makasama ng ibang lalaki dahil siya ay may asawa na. At sumagot siya, wala kang karapatang sabihan ako kung ano ang dapat gawin. Hindi ka ang aking Panginoon. Pag-uwi, naligo si Saichen at inayos ni Yancy ang kanyang mga gamit. Napansin niya ang ilang remote, pinindot niya ito isa-isa, at aksidenteng napatay ang ilaw sa bahay. Sa sandaling iyon, pumunta siya sa banyo para humingi ng tulong kay Saichen. At sa kanyang swerte, hindi sinasadyang nakita niya ang mga hubog na kalamnan nito nang lumabas siya sa banyo.
Nang bumalik ang mga ilaw, hindi niya maiwasang muling tingnan siya, at napapansin niyang ang kanyang balat ay napakaputi at nagniningning, halos sumasakit pa sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang mangapoy na parang oven at gusto niyang hawakan ang kanyang katawan. Gayunpaman, natagilid siya pabalik at muntik nang mabangga ang kanyang ulo sa pader. Pagkaraan ng gabing iyon, natutulog ang magkasintahan. Ang tanging problema ay napilitang matulog ni Yancy sa sofa habang siya ay nanonood mula sa kama habang iniisip ang babae. Sobrang hindi komportable si Yancy at nahulog mula sa sofa na dali-dali naman sinalo ni Shaichen. Kinabukasan, nakipagkita ang ating pangunahing tauhan kay Boya na pagkatapos ng aksidente ay nagdesisyon na bigyan siya ng makeup box at inalok din siya ng trabaho sa pagtataguyod ng mga produktong makeup, isang bagay na malapit sa kanyang puso. Sumasang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan, kahit na nagdudulot ito ng problema sa kanyang huwad na asawa, na dinadala siya sa isang photo studio para subukan ang magagandang kasuotan sa engagement. Sa una, tumatanggi siya, ngunit ipinaliwanag niya na kung sakaling dumating ang pulis sa kanilang bahay, kakailanganin nila ng patunay na sila ay nagmamahalan. Kailangang magmukhang totoong-totoo ang kanilang relasyon. Ang sitwasyon ay higit na nakakakaba para sa pareho dahil bukod sa hindi sila masyadong nagkakasundo, pinipilit din silang magyakap at kahit humalik para lang magkaroon ng magandang larawan para sa silid. Nang hapon na iyon, gumawa ang tiyahin ng espesyal na sopas para sa magkasintahan. At bilang espesyal na sangkap, nagdagdag ang lola ng isang tsaa na magpapasigla sa ating mga pangunahing tauhan para maging mas affectionate sa isa't isa. Lahat para magkaroon ng isang apo. Nang gabing iyon, iniwan ng palaaway na lola ang sopas sa kanilang kwarto at sinabi kay Yancy na maghintay kay Shen. Hindi na nakatiis ang batang babae at uminom ng bahagi ng sopas na nagdulot sa kanya ng init at kaunting pagkalito para bang lasing siya. Nang dumating ang kanyang asawa, sabik siyang lumapit sa kanya at nagsimulang bigyan ng halik sa pisngi niya, na labis na ikinagulat nito. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa asawa niya. Parang sumunod sa ulo niya ang init dahil sa ngayon wala na siyang kontrol. Hindi niya siya bibitawan at kailangan patuloy na hinahawakan habang pinipilit siyang labanan. Ngunit ang pagnanais na maramdaman ang balat ng babae ay napakalakas kaya aksidenteng nahalik niya ito sa labi. Kinabukasan, nagising siya na namamatay sa hiya at nagpunta sa kumpanya ng kanyang asawa. Doon, nakita niya ang isang live presentation kung saan isang babae ang gumagawa ng make-up ng modelo. Pumasok ang ating bida, naglagay ng make-up sa modelo, at iniwan siyang mukhang napakaganda. Nagustuhan ng manonood at ng mga ekutibo ang eksibisyon na hindi nag-atubiling kunin si Yancy para sa mga darating na proyekto. Ito, syempre, ay magpipigil sa kanya na makatrabaho si Boya. At sa sandaling iyon, dumating si Shaichen at nagalit nang makita silang magkasama. Kaya, dinala niya ang kanyang asawa pabalik sa bahay. Gayunpaman, ang lalaking ito ay may kakaibang ugali. Ipinahayag niya na siya ay may kondisyong sa simetriya, isang sakit kung saan kailangan niya palaging magkaroon ng dalawang magkatulad na bagay, tulad ng dalawang magkakaparehong pinggan ng pagkain, kahit na hindi man niya ito hinahawakan. Natural, ito ay nag-aalala ng kaunti kay Yancy. Kaya, nagmungkahi siya ng mga bagay na maaari niyang subukan, ngunit labis nitong ikinainis kay Shaichen. Pagkatapos, pumunta siya sa isang nightclub para sumayaw, hindi inaalala na may lalaking magsisimulang mangharas sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Chen na parang isang superhero, itinapon ang nangharas, ipinapakita ang kanyang malaking lakas. Sunod, iniligtas niya ang kanyang mahal at dinala siya pabalik sa bahay, ngunit napansin niya na may sugat sa paa niya mula sa pagsusuot ng mataas na takong. Kaya, umupo siya sa kama at inalagaan ang kanyang sugat at nangako ring bibili ng mas komportabling sapatos. Pagkatapos, nakatanggap si Boya ng isang pares ng mataas na takong bilang regalo. Kaya, nagpasya siyang ibigay ito sa babaeng pinakagusto niya. At syempre, si Yancy iyon na agad na nahulog sa mga sapatos sa unang tingin. Parang hindi masyadong natuwa si Chen at dinala siya sa sala kung saan ipinakita niya ang isang estante na puno ng mga flat shoes mula sa top brands upang hindi na siya masaktan muli. Pagkatapos ay lumuhod siya na parang siya ay reyna. At nang hawakan niya ang mga paa nito, ang kuryente ng kanyang pagmamahal ay dumaloy sa kanyang katawan, umaabot sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang pagiging sobrang lapit ng kanyang bibig sa kanya ay nagpapakaba sa kanya. At sa totoo lang, nagugustuhan niya ito. Kaya't nagpasya siyang makipagkita kay Boya upang ibalik ang kanyang mga takong. Pero habang sila'y nag-uusap, sinasabi ni Boya kay Yancy na ang kanyang kaarawan ay sa loob ng 2 araw at walang makakapagpasaya sa kanya kaysa makita siya roon. Gayunpaman, gabing iyon, naging medyo tensyonado ang sitwasyon sa bahay dahil nakakita si Saichen ng magandang manika sa kanyang kwarto. Sinubukan ni Yancy na kunin ito at sa gulo, nabasag niya ito. Dahil dito, nagalit siya ng parang bulkan. Ang kanyang mga sigaw ay tumusok sa kaluluwa ni Saichen na nagpaparamdam sa kanya ng labis na sama ng loob ng kanyang maunawaan na lumalakas ang kanyang damdamin para sa kanya. Kalaunan, nagpasya sila magsimula ng live make-up stream. Nanood si Chen sa kanyang live stream at hindi maalis ang tingin sa kanyang magandang mukha, nag-iwan ng isang anonymous na komento na sinasabing siya ay isang espesyal na babae. Agad na na-realize ng kanyang kaibigan na may nararamdaman siya para sa kanya. Gayunpaman, papunta siya sa birthday party ni Boya, na sa ilang dahilan ay ganap na walang tao, na naging isang date sa halip na party. Ang lalaki ay henyo o sadyang baliw. Ngunit sa huli, hindi nagtagal ang date dahil tinawagan ni Saichen ang kanyang asawa at hiniling na bumalik siya.
Pagdating sa bahay, binigyan niya ito ng kaunting drama. Sinasabi na kung malalaman ng kanyang lola na nakikipag-hangout siya sa ibang lalaki, maaari itong magdulot ng maraming gulo. Sinabi rin niya na bukas ay makikilala nila ang isang German businessman na si Gilipman, kaya siya ang siyang magta-translate. Hindi sana ito magiging problema kung hindi dahil sa ang taong talagang marunong ng Aleman ay ang kanyang kambal na kapatid, hindi siya. Tandaan, nagpapanggap siyang kanyang kambal na kapatid. Kaya, naisip niya na magsuot ng isang earpiece na isasalin ang Aleman para sa kanya. Ngunit pagdating niya doon, nasira ang aparato. Ngayon, nalagay siya sa problema dahil malalaman ni Sai Chen ang kanyang sikreto. Sa sandaling iyon, dumating si Boya at siya mismo ang nagsalin ng pag-uusap. Lumalabas, totoong marunong siya ng Aleman. Pagkatapos ng pagpupulong, napansin niya ang earpiece ni Yanzi na nagpapakita na hindi niya alam ang wika. At bilang dagdag pa, tinawag niya siya sa kanyang tunay na pangalan na syempre ay nagulat sa kanya. Agad dumating si Sai Chen upang paghiwalayin sila at dalhin ang kanyang minamahal. Napansin ni Yanzi na siya ay labis na may sakit, kaya maingat niya siyang inalagaan buong gabi, nangako na palaging nasa kanyang tabi. Gayunpaman, tinatanggihan ng katawan ni Sai Chen na gumaling kahit pa may pinakamabisang gamot at nakikita nating tumataas ang kanyang temperatura parang bulkan, naglalagablab sa lagnat. Sinabi niya sa kanya na siya ang paborito niyang nurse at may kislap ng damdamin sa kanyang mga mata na naglalantad ng katotohanan tungkol sa kanyang nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay at mas mahimbing siyang natutulog kapag nasa kanyang tabi, nananaginip tungkol sa kanya. Kinabukasan ng umaga, nagising siya at nakatitig sa magandang mukha ng dalaga at naisip, maaari ko siyang pakasalan. Mamaya sa trabaho, nadiskubre niya na si Yancy ay gumagawa ng live stream at natural lamang na samantalahin ng mga manonood ang pagkakataon na magpadala ng matamis na mensahe sa mga dalaga na naiinggit ang pangunahing tauhan. Kaya, sa gabi, binigyan ni Sai Chen si Yancy ng napaka-eleganteng kwintas na perlas para i-auction at sinamantala rin ang pagkakataon na anyayahan siya sa kaganapan. Gayunpaman, natuklasan namin na mayroon siyang isang katulad na kwintas na tinatawag na Angel Steer, isang regalo mula sa kanyang ina. Kinabukasan ng umaga, pumunta ang ating bida sa isang photo studio kung saan, sa ilang kakaibang dahilan, nagbebenta rin sila ng mga damit. At doon, muling lumitaw si Boya, na ipinatitibay na bilhan siya ng isang magandang damit. Ngunit tumatanggi siya upang maiwasan ang mga problema sa kanyang tinatawag na asawa. Gayunpaman, natapos niyang bilhin ang isang asul na damit para sa kanya. At dahil hindi pa rin niya ito tatanggapin, ipinapadala niya ito direkta sa kanyang bahay. At hulaan mo kung sino ang makakakita nito. Si Chen, syempre. Bilang tugon, nagpa siyang bumili ng isa pang damit at ibigay ito sa kanyang minamahal, kahit sinabi niya sa kanya na ang kanyang kaibigan ang bumili nito. Gustong-gusto niya ang damit at mas lalo pang nagustuhan ang lalaki. Pagkatapos, dumating ang araw ng auction kung saan kailangan nilang magpanggap na magkasintahan. Upang maiwasang mahuli, nagsasanay sila ng mga pagpapakita ng pagmamahal, ngunit ang babae ay nakakaramdam ng pagkabahala. Paano kung kailangan niyang halikan siya sa publiko? Ang iniisip na makikita ng ibang tao na humahalik siya sa isang tao ay nakakahiya sa kanya. Dahil dito, nagpunta si Chen sa event ng mag-isa, may pusong sugatan, kung saan nakasalubong niya si Boya, na tila naroroon sa lahat ng dako. At natuklasan ni Yanzi na ang damit ay hindi binili ng kanyang kaibigan, kundi ni Chen. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta sa event, nag-makeup siya, at sa loob lamang ng ilang minuto ay dumating sa party ng hindi inaasahan. Sa suot niyang damit, nakabighani siya sa mga bisita na hindi maitago ang kanilang mga mata sa kanya habang naglalakad siya patungo sa kanyang minamahal. At pagkatapos, masayang nagsayaw ang dalawa, ipinapakita sa lahat na may chemistry sila. Sa entablado ng sayaw, unti-unti nilang pinapalapit ang kanilang mga labi at nagtatagpo ang kanilang mga balakang, nagpapadala ng alon ng halos hindi mapagtiis na init sa kanilang mga katawan. Nasa sarili silang maliit na mundo ng pag-ibig, napapalibutan ng mga bituin, nakikita ang kaluluwa ng isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Pagkatapos, pinangungunahan ng selos, sinimula ni Boya ang kaganapan, at sa isang pagkakamali, ang kwintas na ibinigay ng ina ni Yancy ay nailagay sa auction. Sa sandaling iyon, ang tagapag-ayos ng kaganapan na lumalabas na ex-girlfriend ng pangunahing tauhan ay tumungtong sa entablado suot ang kwentas. Nang makita ito, sinabi ni Yancy kay Sai Chen na ito ay kwintas ng kanyang ina. Kaya upang maitama ang pagkakamali, nagbid siya hanggang umabot ito sa nakakabilib na halagang $2.8 milyon. Pagkatapos, pumunta siya sa entablado, tinanggal ang choker sa ex-girlfriend, at agad na isinuot ito sa lig ng kanyang minamahal. Kung hindi iyon pag-ibig, hindi ko alam kung ano pa. Pagkatapos ng auction, lumapit ang ex-girlfriend kay Chen para batiin siya. Gayunpaman, tinanggihan niya ang pagbati nito at sinabi na mula nang iniwan siya nito ilang taon na ang nakalipas nang hindi nagpaalam, may dala siyang malalim na sama ng loob sa kanyang puso, kaya't hiniling niya na huwag na siyang lumapit muli. Kinabukasan, dumating ang ex-girlfriend sa kumpanya ni Chen dahil mula ngayon, magtatrabaho siya para sa kanya na hindi pinasaya ang ating bida, pero tinanggap pa rin niya ito. Bagamat sa totoo lang, ang isa pang layunin ng ex-girlfriend ay patibukin ang pag-ibig ng lalaki sa kanya at pakasalan siya. Gayunpaman, muling tinanggihan siya nito at sinabi na ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ito tinatanggal sa trabaho ay dahil gagampanan nito ang mahalagang papel sa departamento. At mahigpit niyang hiniling na makipag-usap lamang ito sa kanya kung talagang kinakailangan.
Kinabukasan, nagdala si Yanzi ng masarap na sopas kay Sheichen na malinaw na naantig, kaya nag-enjoy sila sa pagkain hanggang sa dumating ang ex-girlfriend para sagabalin silang muli. Ang katotohanan na naroon siya ay nagpapainis sa dalawa, kaya agad siyang umalis, naiiwan si Saichen mag-isa. Ipinahahayag ng lola na galit siya sa ideya na naroon ang ex-girlfriend dahil baka masira nito ang relasyon ng kanyang apo. Kaya, nagpasya siyang maging katulong ni Chen si Yanzi upang patibayin ang kanilang relasyon at mailayo ang ibang babae. Dahil dito, kinabukasan, bigla ang lumabas si Yanzi sa kumpanya, sinasabi na magtatrabaho siya 24/7 na ikinaiinggit ng kanyang bagong karibal at ikinatuwa ng kanyang minamahal. Magkasama umuuwi ang magkasintahan na nahihiya na pagtatanto na may nararamdaman sila para sa isa't isa mula sa puso. Gayunpaman, nakialam si Boya sa kanilang relasyon gamit ang isang masamang plano at iminungkahi na maglibang sila sa isang arcade kung saan nasiyahan sila sa iba't ibang video games. Ngunit pagdating ng gabi, nagsimulang mag-alala si Shaichen tungkol sa kinaroroonan ng kanyang minamahal. At sa parehong oras, tumatawag kay Boya ang kanyang dating kasintahan na sinasabing dalhin si Yancy sa hapunan sa isang tiyak na restaurant, malinaw na ipinapakita na nagtutulungan sila. Pagkatapos noon, pumunta sila sa marangyang restaurant. At sa loob ng ilang minuto, dumating ang iisang dating kasintahan, kasabay ni Chen. Nahihiya. Umupo sila mismo sa tabi nila. Medyo naging ganap na mahirap ang sitwasyon sa ilang segundo at nagdesisyon si Yancy na kumilos na parang walang nangyayari at nagpakita pa ng kaunting pagiging romantiko kay Boya na malinaw na ikinainis ni Chen na ginaya siya ng kanyang kasama. Dahil dito, naging sobrang seloso ang ating bida at sa huli ay umalis sa restaurant na galit. Sinundan siya ni Chen at sinubukang ipaliwanag ang nangyari, ngunit sumigaw siya pabalik, sinipa ang kanyang paa at umuwi habang nanatili sa restaurant ang dalawa pa. Sinasabi ni Boya sa dating kasintahan niya na dapat na siyang huminto sa pakikialam sa relasyon ng magkasintahan. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ito dahil tiyak niyang mapasa kanya muli ang kanyang minamahal. Balik sa ating mga bida, tinaboy ni Yancy ang lalaki sa silid at kahit ang lola ay sinasabi sa kanya na nararapat lang ito sa kanya dahil nakipaglabas siya sa ibang babae. Ngunit, noong gabing iyon, nagpa siya ang dalaga na mag-text kay Chen para itanong kung gising pa siya at inamin nito na iniisip niya siya ng hubad, mapangahas na lalaki. Habang pinapawi niya ang init ng kanyang damdamin, pumunta siya sa kanyang opisina at pumasok ang dating kasintahan na nagpapanggap na parang nahihilo. Bumagsak ang ilang tableta mula sa kanyang bulsa at nagkalat sa sahig. Lumuhod siya upang pulutin ang mga ito at sa pagkakataong iyon, pumasok si Yancy at nakita silang magkalapit na parang magkadikit ang bala. Nagsiselos, lumapit siya sa lalaki at sa isang tingin na kasingtindi ng araw ay binigyan siya ng malaking halik, sinasalamin ang kanyang maskuladong mga labi habang pinapanood ng ex-girlfriend. Patuloy silang naghahalikan ng buong sigla at ang ex-girlfriend ay bumalik sa kanyang opisina na galit na galit. Habang nag-aaway si Yancy sa lalaki pagkatapos ng halik, tinatawag siyang traidor, sumagot siya, ikaw ang babaeng nagpapaliwanag sa aking mga araw. Ngunit si Yancy, na may imahe ng lalaki at ng ex-girlfriend na magkahawak pa rin sa kanyang isipan, ay hindi nakipag-usap sa kanya buong araw. Gayunpaman, huminto siya sa isang maliit na parke na pinalamut siya ng mga ilaw na bumubuo ng isang kaakit-akit na puso. At maaaring magtaka ka kung sino ang nag-ayos nito. Siyempre, si Saichen na lumitaw na may dalang baukwet ng mga rosas at humihingi ng tawad sa lahat ng bagay na hindi niya kayang tanggihan. Pagkatapos nito, umupo sila sa ilalim ng canopy. Dahan-dahang yumuko si Chen upang halikan si Yancy. Bagaman sa sandaling iyon, bumagsak ang canopy na sumira sa sandali. Gayunpaman, ang kanilang buhay magkasama ay nagiging mas maganda ng husto at ang lola pati na ang tiyahin ay nagpunta sa isang biyahe ng ilang araw. Kaya, pinapaligaya siya ni Yancy sa pamamagitan ng pagluluto ng kanyang paboritong pagkain. At kinabukasan sa trabaho, nagtatawanan sila at nagpapalitan ng pagmamahal ng mga sulyap, ngunit itinatago nila ang kanilang relasyon mula sa mga katrabaho. Pagkatapos, sinasabi ng dating kasintahan sa babae na noong sila ni Saichen ay nagde-date, madalas silang humalik ng napakainit. Sinusubukan niyang gawin ito para magselos ang babae, at sinasabi ng bida na iyon ay nasa nakaraan na, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkainis at kalungkutan nang maisip lamang na magkahalik sila. Kaya, pumunta siya sa opisina ni Saichen at sinabi sa kanya na nagtitiwala siya sa kanya. Gayunpaman, gusto niyang putulin niya ang lahat ng ugnayan sa kanyang dating kasintahan. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag niya na wala siyang anumang relasyon sa kanya, ngunit masaya siyang ayusin ang mga bagay. Dahil dito, tinawagan niya ang dating kasintahan upang magkita kinabukasan, na labis na ikinasya ng babae dahil inisip niyang magpapaamin siya ng pag-ibig. Pumunta siya sa isang marangyang restoran upang makipagkita sa kanya, at dumating ang babae ng napaka-elegante para sa okasyon, nakadress, at may suot na relo na supposedly ibinigay niya sa kanya para sa kanyang ika-10 kaarawan. Isang detalye na napansin niya at dali-daling nilinaw na hindi siya ang nagbigay nito sa kanya. Isa pala itong regalo mula sa lahat ng kanilang kaklase sa astronomy. Sinabi rin niya sa kanya na hindi niya kailanman minahal siya, ngunit dahil siya lang ang babaeng nasa klase, naramdaman niyang responsibilidad niyang alagaan siya. Ang kumpisal na ito ay labis na ikinakagalit ng dating kasintahan, kaya't siya ay sumisigaw at umiiyak ng walang kontrol. Samantala, papunta si Yancy sa trabaho. Ngunit dahil gabi na, sumakay siya ng taxi. Gayunpaman, agad niyang napansin na dinala siya ng driver sa isang abandonadong bodega. Kaya bumaba siya ng kotse at tinawagan ang kaibigan niya na nag-alerto kay Saichen at agad itong pumunta upang hanapin siya.
Samantala, nagtatakbo si Yancy para magtago habang hinahabol siya ng lalaki hanggang sa wakas ay nakita siya sa likod ng isang telang pambordado. Sa kabutihang palad, biglang dumating sina Sashin at ang kanyang mga kaibigan, iniligtas si Yancy at tumakbo ang lalaki. Pagkatapos, nang makarating sila sa bahay, medyo natakot si Yancy sa lahat ng nangyari. Kaya natulog si Chen sa tabi niya sa kama upang magbigay ng kapanatagan at proteksyon. At kinabukasan ng umaga, nagising silang magkasama ng mas malapit sa isa't isa. Ang kanyang braso ay nasa ilalim ng ulo ng babae at agad siyang umurong, nahihiya. Ipinaliwanag niya na hindi sila sumasayaw sa ilalim ng kumot at hindi rin nagdikit ang kanilang balat upang maglunsad ng apoy. At siya ay nakaramdam ng ginhawa, ngunit sabay din ng pagka-disappoint dahil gusto niyang maramdaman pa lalo ang katawan niya sa kanya. Nang gabing iyon, pumasok siya sa opisina niya at nakita ang isang kahon na puno ng mga kakaibang litrato. At sa mismong sandaling iyon, si Shei-chen ay nabigla nang makita siya. Nagulat at nabitawan ni Yancy ang kahon, nagkalat ang mga litrato ni Sai-chen, kasama ang isa pang maliit na batang lalaki sa sahig. Dahil sa galit, nagsimulang sumigaw siya sa kanya at sinabihan siyang umalis. At tinanong niya kung ang batang lalaki sa litrato ay kanyang kapatid, at hindi rin siya kontento dito, tinanong kung may kaugnayan ito sa kanyang obsesyon sa numero. Na may luha sa kanyang mga mata, sinabi niya na mayroon siyang nakatatandang kapatid na si Gonam, isang napakatalinong bata at tagapagmana ng negosyo. Gayunpaman, isang hapon habang naglalaro sila sa kalye, aksidenteng nadaganan si Gonam ng isang kotse na namatay ilang araw pagkatapos nito. Dahil sa kakilakilabot na pangyayaring ito, nagpasya ang kanilang mga magulang na umalis, iniwan si Shei-chen, na naging dahilan upang maging hindi tiwala sa sarili si Shei-chen. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan at lahat ay tuluyang nagkagulo pagkatapos noon. Pagkatapos sabihin ang kwentong ito, itinapon niya ang kanyang cake sa sahig at pumunta sa kanyang kwarto habang si Yancy, galit na galit, ay nagpasya na lisanin ang bahay. Sa labas, nagsimula ang isang malakas na bagyo. Kaya't natigil si Yancy sa isang hintayan ng bus, kahit papaano hanggang dumating si Sai-chen mismo, na alerto dahil kay Boya, upang samahan siya. Ang sandaling magkasama sila ay nagbigay daan upang makapag-usap ng maayos at sa kanilang pagkagulat, nagtapos sila sa pagbabahagi ng isang masidhing halik. Kinabukasan pagkatapos ng lahat ng drama, nag-enjoy ang magkasintahan sa isang magandang araw sa isang maganda at eleganteng restaurant kung saan nagpakasaya sila kasama si Sito Shu at ang kanyang kaibigan at pagkatapos ay ginugol ang hapon sa isang napakagandang dalampasigan na parang isang sobrang in love na magkasintahan. Gayunpaman, sa gabi, umuwi ang dalawa. At ang lola na may mapanuksong ngiti ay nagsabi sa kanila na bilang parusa, kailangan nilang manatili sa kanilang kwarto. Ang lola na ito ay napakapilyo at talagang gusto ang kanyang apo, pero isinara ni Yancy ang kanyang sarili sa kwarto at nag-isip ng plano. Palihim siyang lumabas sa bintana papuntang isang nightclub kung saan nakipag-usap siya sa kanyang kaibigan tungkol sa batang gusto niya. Nandoon rin si Boya. Sa kasamaang palad, hindi niya napansin na sinusundan siya nito at hindi magandang balak ang taglay. Sinunggaban niya ang pagkakataon ng sandaling umalis ang kaibigan niya para makalapit kay Yancy. Pinakinabangan ang kalasingan niya, niyangat niya siya sa kanyang mga bisig at mahigpit na niyakap. Habang nagsisimula namang kumuha ng sunod-sunod na mga nakakaunang larawan ang isang photographer. At sa susunod na umaga, nagising si Yancy sa balita na kumalat na ang mga larawan sa buong internet. Kaya naman iniisip ng lahat na sila ni Boya ay may romantikong relasyon na nagdudulot ng seryosong problema sa kumpanya. Dahil dito, pumunta siya sa kumpanya kasama ang kaibigan niya, ngunit nakasalubong nila ang karamihan ng mga reporter na nagkalat sa paligid nila. Sa sandaling iyon, lumitaw si Boya at iniligtas si Yancy. Dinala siya sa isang maliit na restaurant kung saan inamin niya na ang buong pangyayari ay isang plano upang tulungan ang dating kasintahan dahil minsang iniligtas siya noon ng babae nang mabangga siya ng kotse. Gusto niyang sirain ang relasyon ni Yancy at Chen para magkaroon ng pagkakataon ang dati niyang kasintahan sa lalaki. Nang marinig ito, binuhos ni Yancy ang isang baso ng tubig sa kanya, pero mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Yancy at biglang lumitaw si Shei-chen na parang magic at tinamaan si Boya ng isang matibay na suntok. Tama lang sa kanya na naging sirang puwerta sa tahanan. Pagkatapos nito, pumunta sila sa kumpanya para magbigay ng pahayag at sa harap ng mga paparazzi ay ipinaliwanag na sila ay magkasintahan. Totoo na kami ay naghahalikan at mahal namin ang isa't isa. Siya ang babaeng gusto ko sa buhay ko. Gayunpaman, lumitaw si Boya na sinasabi na siya at si Yancy ay may romantikong relasyon. Huwag paniwalaan ang sinungaling na ito. Ako ang totoong kasintahan ni Yancy. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang sikreto si Shei-chen. Mayroon din siyang serye ng mga larawan na nagpapakita ng sitwasyon mula sa ibang anggulo na malinaw na nagpapakita na ang buong pangyayari ay isinadula ni Boya. At pagkatapos ay nagsimulang sumigaw ng mga walang kwentang bagay ang kontrabida hanggang dumating ang ex-girlfriend at sinabi na siya ang nag-ayos ng lahat. Sa sandaling matapos siya, karamihan ay papunta sa kanya. Kaya tumakbo siya kasama si Boya, nasa kasamaang palad, habang tumatawid sa kalsada kasama siya, ay nabangga ng kotse at namatay agad. Pagkatapos ng libing, nakatuon si Yancy sa kanyang kwento ng pag-ibig at nagbabahagi ng malalim na French kisses sa lalaki na umabot sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng lahat ng paghahalikan at pangako ng walang hanggang pag-ibig, nakakasama siya ng loob dahil nagsisinungaling pa rin siya sa pangunahing tauhan tungkol sa kung sino siya. Dahil ang totoong kapatid na ngayon ay wala na ang kanyang mga benda, ay sumailalim sa cosmetic surgery at lubos na nagbago ang kanyang mukha.
Gayunpaman, napakamahal ng surgery at may malaking utang siya sa isang mobster na babaliin ang kanyang mga binti kung hindi siya magbabayad. Natuklasan niya na ang kanyang kapatid ay may relasyon sa isang milyonaryo. Kaya, agad niya itong hinarap at ginamit bilang panakot. Kung hindi mo ibibigay ang pera, sasabihin ko sa minamahal mo ang katotohanan. Naghihikahos ang kanyang kapatid na huwag niyang gawin iyon, sinasabi na sa wakas ay masaya na siya at natagpuan na ang pag-ibig ng kanyang buhay. Ngunit walang awa ang kanyang kapatid na sinasabi na mas mahalaga ang kagandahan kaysa kaligayahan. Kaya kailangan niya ang pera. Pumayag si Jancy na ibigay ito sa kanya. Ngunit isang araw, nagkita sina Chen at ang kapatid na babae at sa aksidente, natuklasan niya ang katotohanan. Sa pagbubunyag na ito, naramdaman niyang parang nabasag ang kanyang puso sa libong piraso at inamin ng babae na totoo, nagsinungaling siya. Ngunit mula nang makilala niya siya, tuluyan na siyang umiibig. Hindi niya alintana kung mayaman siya o hindi, kundi ang tindi ng kanyang puso at damdamin. Gayunpaman, nagpa siya ang CEO na makipaghiwalay sa kanya, na labis na pagsubok para sa babae, at siya ay umiyak ng ilang buwan. Pagkatapos, lumitaw ang kanyang ina upang aliwin siya at pinilit siyang bumalik sa kanyang bayan, malayo sa lalaki. Bago umalis, tumayo siya sa ilalim ng gusali nito at sumigaw, mahal pa rin kita ng labis. Nang marinig ito ng lalaki, naisip niyang naging makasarili siya. Kapag ang tunay na pagmamahal ay kumakatok sa iyong pintuan, dapat mo itong tanggapin dahil wala nang mas maganda pa kaysa sa pag-ibig. Kaya't siya'y nagmamadaling pumunta sa paliparan, ngunit huli na dahil nakasakay na ang babae sa eroplano patungo sa kanyang bayan. Pagkatapos nito, lumipas ang 4 na buwan na hiwalay ang magkasintahan na ikinalungkot ng lola. Kawawa naman, ang gusto lang niya ay magkaroon ng apo na makakaalaro niya. Pagkatapos, nakaisip siya ng isang plano. At habang mahinahong naglalakad ang babae sa isang kalye sa kanyang bayan, bigla niyang nakita ang lalaki na naglalakad-lakad ng parang walang nangyari. Sa sandaling iyon, siya'y bumalik sa bahay, ngunit wala ang kanyang ina. Gayunpaman, nakakita siya ng isang liham mula rito na nagsasabing naglakad-lakad siya sa tabing dagat. Si Chen ay pumunta roon at sa kanyang pagkagulat, sa halip na makita ang kanyang ina, nakakita siya ng isang lalaki na nagtataboy ng ilang apoy na palaso sa ilang mga tambol na puno ng kahoy. Ang dalampasigan ay nagliliwanag mula sa apoy na nagpapakita ng kagandahan ng mga mata ng dalawang magkasintahan. Dahan-dahang lumalapit si Chen sa kanya, at sa bawat hakbang niya, mas nagiging nerbiyosa siya, hindi tiyak kung makokontrol niya ang sarili sa harap niya. Nang sila ay tuluyang magharap, sinasabi ni Chen sa kanya na mas maganda siya kaysa dati at inihayag na mula pagkabata pa lang ay umiibig na siya sa isang misteryosong kaklase na siyempre ay si Yanzi. Marahan niyang hinawakan ang makinis na mga kamay nito, ang kanilang paghawak ay lalong naglapit sa kanila, at pagkatapos ay dinala siya sa isang espesyal na lugar sa dalampasigan na pinalamutyan ng mga romantikong ilaw at isang maningning na karatula sa likuran na may nakasulat, pakakasalan mo ba ako? Lumilitaw si Chen sa likod niya hawak ang isang magandang bungkos ng mga bulaklak habang siya ay umiiyak. Pagkatapos, tulad ng isang tunay na prinsipe, siya ay lumuluhod sa harap niya at sinasabi kung gaano niya nabago ang kanyang buhay, na ang kanyang pinakamalaking hangarin ay makasama siya habang buhay, magkaroon ng mga anak, at magtanda ng magkasama. Tinanong niya siya kung magpapakasal sa kanya, at sa kabila ng kanyang mga luha, siya ay tumango at sumagot ng yes. Isinusuot ni Chen ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang pagkakasuot nito, na para bang ginawa lamang para sa kanya. Nakalaan silang magkasama. Pagkatapos ay mahinang yayakap siya at hinalikan ng malalim, isang mabagal at malambing na halik na tumitindi ang pagkahilig sa bawat pintig ng puso. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa init ng kanyang mga labi habang unti-unting naglalaho ang mundo, na iniwan lamang ang tunog ng mga alon at ang pakiramdam na ang kanilang mga kaluluwa ay sa wakas ay naging isa na.